Collective effort ang susi para sa victory in Antipolo City. Lahat ng spikers ng Creamline ay nakapuntos as the Cool Smashers secured their third straight win of the conference, 25-15, 25-12 at 25-10. Bea Bonafe nagkaroon ng pasilip kung paano maglalaro for the Cool Smashers. Lori Bernardo nagpakawala ng malakas na quick attack. Coach Sammy Akailar na inis. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Sa game na ito, inasahang mas may involve ang mga middle blockers ng Cool Smashers kaya hindi nakakapagtaka na sa pagbubukas pa lang ng set ay na-involve na agad si Pangs Panaga at nakipag-exchange of points sa kanya si Gaviola. Nakipagsabayan sa depensa ang Jer Flores sa mga magagandang saves ni Ella De Jesus pero mas mataas ang conversion rate ng Creamline dahil kalat ang kanilang opensa kung saan bago sumapit ang technical timeout ay nakapuntos na ang lahat ng spikers ni Kyle Negrito. Nang makagawa ng 9-point lead ang CCS 17-8, ipinasok ni Coach Sherwin si Bea Bonafe para mag-set for the Cool Smashers. Makikitang hindi mag-connect si Bonafe sa kanyang mga spikers, kaya nakagawa ng mini run ang Jer Flor na hindi pa napuputol kung di dahil sa service error. Mapapansin na bumagal at tila tentative ang galaw ng CCS sa loob at sinamantala ito nila Tubiera at Gendrauli na makapuntos. Subalit kalat ang mga points ng Cool Smashers kaya 10-point lead pa din ang nagawa nila sa pagtatapos ng first set to 25-15. Pinaglaro ni Coach Sherwin ang kanyang mga second stringers sa second set at nasa loob sila Valdez, Pons, Soriano, Bernardo at naglibero na din si Kyla Atienza. Agad na pumuntos ang lahat pero highlight yung malakas na quick ni Lori Bernardo. Matindi talaga ang koneksyon nila Negrito at Pons dahil nang sumapit ang technical timeout 13-9 ay nakalimang puntos na agad si Bernadette. Nagkaroon ng block party ang Creamline at nag-explode si Michelle Gumabaw sa atake. Nainis na nga si Coach Shami sa kanyang mga spikers dahil nabaon sila sa 10-point. Gumawa ng 12-3 run ng Creamline at top scorer nila sa second set si Pao Soriano with 6 points. Isinera nila ang set 2 25-12 at malaking parte dito ang matagal na stay ni Lori Bernardo sa service area. Nang dumako ang third set, maagang nagtala ng mga puntos sila Gumabaw, Vargas at Galanza. Mas naging pulido pa ang galaw ng Cool Smashers at sadyang napakadami nilang bala. Kaya naman hindi pa pinatagal pa ng Creamline ang pagkuha sa kanilang third win of the conference 25-10. Sa game na ito, lahat ng spikers ng Creamline ay nakapuntos. Back-to-back player of the game ang ginawa ni Mitch Gumabaw na ngayon ay nanguna pa din sa scoring ng Cool Smashers with 12 points. Masyadong na-overpowered ng Creamline ng Jer Flor. 44 attack points at 11 blocks ang naitala ng CCS as compared to the 20 attacks at only 1 block ng defenders. Sinamantala ng mga second stringers, lalo na yung mga madalang nating makitang maglaro, ang pagkakataon na binigay sa kanila ni Coach Sherwin to be on the court. Sa ating preview, sinabi natin na mas mai-involve ang mga middle blockers ng Cool Smashers at ganun na nga ang nangyari. In our unofficial count, mayroong 3 points si Sato, 4 points sila Bernardo at Panaga at wala pa ding kupa si veteran Pao Soriano na may 5 points. Susunod na makakalaban ng Creamline ang Farm Fresh Foxes on October 31. Samantala babagsak sa 0-3 ang standings ng Jer Flor at next assignment nila ang Cheritigo sa October 31 din. So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!